Then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Naniniwala po ba kayo, Ginoong Pangulo, na ang AFP sa ngayon ang may pinakamataas na trust rating, ang Armed Forces of the Philippines po? I have no personal knowledge, but if you say so, Mr. President, I believe you. Opo. Bilang kayo po ay dati na nasa Philippine Military Academy at kayo po ay nagserbisyo sa bayan, naniniwala din po ba kayo na isa sa pinakamatapat ang ating Armed Forces of the Philippines? Tama po yun. Kasi yung kanilang oath, sinabi nila talaga, ipagtatanggol nila ang watawat ng ating bansa at ating mga mamamayan. Bilang ako po ang gumanap ng inyong buhay sa 10,000 hours, pinagmamalaki ko po na dito ko po nakita sa AFP na sila po ay pwedeng pagkatiwalaan. Ito pong nangyayari ngayon sa flood control, naniniwala po ba kayo na kaya pang baguhin ang DPWH? Kaya po. Especially na na-appoint si Secretary Vince Dizon, I think you will agree with me na isa siyang action man at talagang pwedeng pagkatiwalaan sa isang maselan na posisyon bilang Secretary ng DPWH. Opo. Ito naman pong akin po ay isang suggestion lang po ito. Kayo din po ang makakapagbigay liwanag sa amin bilang ito po ay out of the box po ito, aking mungkahi. Noong pong panahon ni Pangulong Arroyo, nagtatag po siya ng National Development Support Command. Ito po yung NADESCOM sa AFP. Ang NADESCOM po ang development arm ng AFP upang labanan ang insurgency sa mga kanayunan. Sila po ay nakikipag-partner sa mga private donors at local development units upang magsagawa ng iba't ibang development projects tulad ng mga school buildings, farm-to-market roads, health centers, rural electrification, bridge, pathwalk, water system, multipurpose buildings, at rain collectors. Ngunit sila po ay binuwag noong 2012. Tinataya po na 1,800 development projects po ang natapos nila mula noong sila po ay maitatag. Ang akin pong mungkahi, dahil ngayon po ay marami po ang pinagre-resign ng ating mahal na Pangulo, bilang hindi naman po pwede na itigil ang mga flood control projects, hindi po ba pwede na ito munang NADESCOM ang magtuloy ng mga flood control projects na mga nasira o mga na-ghost? Sa palagay po ba ninyo, pwede natin silang pagkatiwalaan? Totoo po yun. At pwede natin imungkahi sa Pangulo ng Pilipinas sa mag-issue uli ng executive order para mabuo uli yung sinasabi niyong NADESCOM. In fact, meron tayong engineering brigade. No? Capable naman po sila na magsagawa ng mga development projects, infrastructure projects, school buildings, even roads. Ano? Kaya nila yan. So maganda po yung inyong mungkahi at sana makarating ito sa palasyo at magawa ng karampatang aksyon. Tama-tama, meron tayong ongoing na budget deliberation. Baka pwede nating kung magkakaroon ng basihan sa pamamagitan ng isang executive fiat, pwede tayong sigurong mag-realign ng budgets papunta sa DND or AFP nang sa ganon mapondohan yung inyong minumungkahi na pagbuo muli o pag-revive ng NADESCOM. Yun lang po, mahal naming tagapangulo, sapagkat sa akin pong paniwala, matagal po ito sigurong adjustment natin dahil marami nga pong pinagre-resign, baka maantala po yung mga proyekto na flood control. Mainam po sana ipagkatiwala muna po natin sa AFP dahil sila po ang pinagkakatiwalaan ng ating taong bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Alam nyo, yung mga out of the box, minsan mas kapapakinabang pa kaysa sa yung mga common o yung regular na mga proposals. Maraming salamat po. This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP.
Hindi po kudita ang gusto naming mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yun? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir?